subscriber na si Sir Marcelo Aruga. Shoutout sa iyo, sir. Nasa Toronto po sila ng ating asawa niya po. Tourist visa sila. Ngayon nagtatanong po ng may ma-apply daw po ba sa area namin. Since November 1 pa sila, no? So ano yung mga dapat mong iwasan or wag munang gawin pag bago ang dating dito sa Canada? Yan ang pag-uusapan natin po ngayon hapon, alas 4 ng hapon po. Uwi na tayo. Welcome sa RTV. 2 years ago, I have only $74 in my bank account, but today I have $25. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke, motherfucker. Meron po tayong subscriber na si Sir Marcelo Aruga. Shoutout sa iyo, sir. Nasa Toronto po sila ng ating asawa niya po. Tourist visa sila. Ngayon nagtatanong po ng may ma-apply daw po ba sa area namin. Since November 1 pa sila, no? So nag-reply po ako dun sa comment. At sabi ko medyo mahirap po dito sa area namin, parte ng Ottawa, at hindi po agad nakakahanap yung mga hindi po nakakahanap talaga ng mga visit visa holder ng trabaho. Yung nga pong, kung napanood niyo po yung vlog ko, no, work permit siya na wala ng trabaho, lilipat po sa Sault Ste. Marie. So ganun po, no. So sinabi ko nga po sa comment ko, sa reply ko po, na try nyo po sa sa hindi sikat na city tulad ng Sault Ste. Marie, New Brunswick, Nova Scotia, Alberta, PEI, Edmonton. Yan po, hindi po masyadong crowded at kailangan po ng tao. Northern Territories din po, ang alam ko kailangan din po. So tsaga-tsaga lang po, sir. Medyo siguro po may meron kayong, hindi ko po alam yung sitwasyon nila, Sir Marcelo. Sana po may nag-sponsor sa inyo o may tumutulong po sa inyo kahit sa matutuluyan lang, kasi po mahal po dyan sa Toronto. Ano po dyan na ginto po ang upa ng ang renta ng apartment. Ingat po kayo, sir, at good luck po sa pag-apply. Try nyo pong mag-submit ng application sa mga nabanggit ko po na mga lugar. Malay nyo po, no? Kasi po talagang yung medyo po yung nila, yung nasabi ko dati, parang merong ang government na mag-work ang mga pwedeng mag-apply ng trabaho, mga visit visa hanggang 2025 February, pero parang hindi naka-align sa mga employer. So hindi sila hinahanap pa rin nila yung may work permit na dito. So ganun po yung kaya medyo mahirap po makahanap ng work yung visit visa. So yun po ang sitwasyon ng mga visitor visa dito po sa Canada. Basta po kayong lahat, welcome po sa ating channel. Pauwi na po tayo ngayon. Lagi pong ganyan ng ang klima pagka fall at saka winter. So medyo
weather. Mga nakakatamad, medyo nakakalungkot. So pagka mag-isa ka dito, medyo ano ka. Naalala ko nung mag-isa pa lang ako, medyo nakakalungkot. Kaya yung mga nag-iisa po dito, try nyo pong maging busy para hindi po kayo malungkot. So ano po yung mga dapat gawin at di dapat gawin po ng mga bagong dating. Kung bago ka pa lang dito sa Canada, kahit ano pong sitwasyon mo, work permit visa, student visa, PR, unang-una po, try nyo pong kumuha muna ng mababang renta ng bahay. Dahil sa ngayon po, mahal po ang renta ng bahay dito sa Canada. Iba't iba po yung way para makakuha ng mababa. Una, lalayo kayo sa sentro ng city, palayo kayo. Pangalawa, pwede pong makishare po kayo sa ibang tenant, maging roommate kayo, roommate or housemate kayo, para ma-divide po yung yung upa. Yun po yung way para makatipid po kayo, kasi mahal po talaga ang upa rito. Ngayon po, kung bigla nyo pong yun ang pinakamalaking expenses nyo, malaki po ng niyan, lalo na kung naghahanap pa lang po kayo ng work. Ibig sabihin, kailangan nyo po ng financial stability hanggang makahanap na kayo ng work na stable. Yun po muna yung yung make sure na mababa po yung renta nyo. Ito naman po para sa mga mga student visa, international student visa, at saka visitor visa. Kung wala pong mag-i-sponsor sa inyo, kung wala po kayong budget, tapos walang mag-i-sponsor sa inyo, at hindi po kayo sigurado, huwag nyo pong iutang yung pang-process nyo at pocket money nyo papunta rito sa Canada, kasi po wala pong kasiguraduhan. Dahil mahirap po, tamo po yung si Sir Marcelo po, 1 month na sila hindi pa nakakahanap ng trabaho. So mahirap po maghanap ng work. Huwag po kayo maniniwala sa mga agent na yung nagpa-process ng mga visa na madaling makahanap ng work. Dapat po kayo, defensive driving kayo. May ganyang mga driver. So yun po, huwag mo nyo pong iutang yung nyo po dito, kasi po stress na kayo sa utang na binabayaran nyo. Mamaya may tubo pa po yan, may interest. Tapos stress pa kayo sa paghanap ng trabaho dito. Tapos kung may may umaasa pa po sa pamilya nyo sa Pinas na kailangan nyo magpadala, paano po yun kung wala pa kayong mahanap na trabaho? So if hindi po, kung iutang nyo na po, suggestion lang po ito, huwag na lang po muna ituloy. Try nyo po muna mag-apply sa mga agency sa Pilipinas, kaysa po iuutang nyo po yung pagpunta nyo rito, or ibebenta nyo po yung ari-arian nyo. Medyo risky po na gawin yun, dahil wala pong kasiguraduhan na magkakaroon kayo ng work. Sample na lang po si Kuya Marcelo. Hanggang ngayon po
babayaran nyo. Yung insurance din po. So kung di nyo naman pa kailangan at pwede naman kayong mag-commute po muna kayo kasi babayad kayo sa sakyan at saka insurance po. Mahal ang insurance pag bagong driver po dito sa Canada. At depende pa po sa sa province. Meron po mga lugar na mahal ang insurance po, no? So kung interesado po kayong maneho dito or bumili na sasakyan, i-search nyo po muna kung magkano ang mga insurance. At suggestion ko lang po, wag po muna bumili ng brand new kung wala pa naman pong trabaho, or kung hindi pa kayo talaga permanente. Yung po yung sasakyan. Sunod po, kapag hindi ka pa permanent resident, work permit ka pa lang o student ka pa lang, huwag ka po muna bumili ng ng bahay kasi hindi ka pa permanente eh. Although may pera, kunyari may pera kayo, meron kayong naipon or kasi hindi nyo pa sure kung sa lugar na kung saan kayo bibili, doon kayo mag-i-stay kasi hindi pa po kayo permanent residents eh. Status po muna ang unahin nyo. Makuha nyo po muna ang PR, yun muna ang goal nyo pagdating dito. Yung mga bahay at sasakyan, madali na po yan once na permanent na po kayo. Alam ko po, may nakakatokso po di ba? Kasi mabilis lang po kasing mangutang dito. Ang mahirap lang po yung pagbabayad monthly. Kaya yun po medyo alali lang po. Baga one at a time lang. Status muna. Tapos once na permanente na, so maybe kuha ka ng ng bahay or sasakyan. Depende po sa financial capability nyo. Pero wag po yung bibiglayin nyo na hindi pa po kayo permanente, kuha na agad kayo ng ng bahay at saka sasakyan. Tapos wag In nandito 300 meters, turn left onto Shaman Scotch. pag nandito na po kayo at wala pa pong trabaho, medyo balancein lang po natin. Mas more Now turn left onto Shaman Scotch. more apply, more application, less gala po muna. Yung gala po, marami po kayong time niyan. Marami po kayong mahalaga, dumami po yung application nyo. Mag-send kayo ng application, mahanap kayo ng ibang mga agency or organization na pwedeng makatulong po sa inyo, no? Marami po rito sa mga lugar na mga tumutulong po para makahanap po kayo ng trabaho. Yun po yung hanapin nyo sa lugar na saan po kayo mag-i-stay. Kumbaga, ang goal nyo let's say, planuhin nyo po na buong week, puro apply po kayo. Tapos sa weekend, maybe pasyal-pasyal. Wag po muna yung puro pasyal kasi time po yung kalaban nyo eh. Lalo na po kung kayo, kung visit visa. Sa student naman, wala pong problema sa pag-apply ng work dahil hindi naman walang problema. Medyo din mag-apply, pero kahit paano po, meron kayong status dito, tatanggapin po kayo ng mga company tulad ng Tim Hortons, McDonald's, Burger King. May pag-asa po kayo. Pero po pag visit visa, medyo alanganin, hindi sure. Kaya more on application po, less gala po, less pasyal.
mas marami dapat ang apply. Ganun din po sa sa mga PR na darating. Kasi kailangan yun dito trabaho. Dahil mauubos din po yung yung pocket money nyo. Mabilis lang po yan pagka lalo na wala po kayong income. So yun po muna ang goal, magkaroon kayo ng work dito sa Canada. Tapos sa pagkain po, hanggat maaari sa bahay na po kayo kumain, mag-prepare po kayo ng pagkain, bumili kayo sa grocery, sa mga murang grocery, supermarket po. Ang IGA mahal po dyan, IGA sa Quebec, marami po yan, mahal po yun. Yun yung una kong grocery na pinuntahan dito, mahal So kung nasa Ontario po kayo, no frills. Sa Quebec naman Max CNC. Yan po yung mga mura superstore. So try po natin na makatipid kasi pag sa labas po mahal po Tapos kung pa yan, yung may waiter, yung may nagsaserve sa inyo, magtitip pa po kayo. Wala na po yata 10% na tip. 15% na po yata, 18% yata po. Hindi ko po alam, hindi po kasi kami kumakain madalas na at mahal po Yung po pagka may nakaluwag-luwag, may kailangang i-celebrate, yan, nakain po kami birthday o may maliit na celebration na kailangang na-achieve ng family, yan, mag-celebrate kami. Ayun po, In 300 meters, turn right onto Chenale Boulevard. Luto lang muna po sa bahay. Ang laki ng truck nyo. Ang laki ng truck dito. May intimidator po pag bago ka pa lang. Sa lalaki ng truck Tapos po yung pinakahuli, sa ngayon sa pinakahuli, iwas muna po sa sa mga sa mga outlet o kaya yung sa department store. Pero uso po dito yung outlet store, yung discounted na mga branded clothing tsaka sapatos, bag. Pag wala pa po kayong sure na trabaho, iwas po muna doon. O kung meron po kayong budget na lang nakalan, why not po, di ba? Pero yun po, kasi malaki pong yan, malaking expenses yan sa inyo. Secure nyo po muna yung trabaho. Dahil po, kalaban nyo nga po ang time sa mga visit visa at saka student visa po, Kahit naman ng PR, dahil kailangan nyo ng trabaho talaga dito sa Canada. Dahil paano po kayo magbabayad ng bills, ng renta ng bahay, ng kung may sasakyan po kayo, kuryente, utilities, internet, telepono. Wala po kayong income. So kung kukunin po yan doon sa allowance nyo, sa pocket money nyo or sa show money nyo, mauubos po yan. So yun muna po, nawa po yung nakatulong po sa inyo yung impormasyon na to para po sa mga nagpaplano o nandito na po sa Canada at naghahanap po kayo ng idea kung paano ang diskarte. Lagi naman po yan paliitin ng expenses para hindi kayo ma-stress. Hindi lang sa Canada, kahit sa saan man po kayo naroon. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang nanonood sa ating mga vlogs, mga silent viewers po natin, mga subscribers. At kung
kung bago ka pa lang po sa channel natin at nagugustuhan niyo yung ating mga vlogs, please subscribe po kayo, like, share nyo na rin po sa ating mga tropa dyan para mas marami pang maabot yung vlog natin, matulungan natin sila, mabigyan ng informasyon. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless.